Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa mga sandali ding iyon, sa pinakamagarang silid sa Manor, isang lalaking may edad na may kamanghamanghang aura ang nakikihalubilo sa isang grupo ng mga negosyante. Siya ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment sa Mayberry Commercial Street at ito ang dahilan kung bakit siya ang naging pinakamayaman sa Mayberry City. Subalit nagulat ang lahat sa mga sandaling iyon. Ito ay dahil sa sandaling sagutin ni Merlyle ang telepono, napatayo siya sa pagkagulat bago siya agad-agad na tumakbo palabas ng silid. Anong nangyari kay Merlyle? Hindi maintindihan ng lahat ang mga pangyayari. Sa may front desk, hindi pa nakakapasok si Sebastian sa kanyang kwarto nang makita si Gerald na muling pumasok sa Manor. Hindi niya mapigilan na gumawa ng aksyon para paalisin si Gerald. Miss Jane, bakit hindi ka tumawag ng security? Wala nang ibang paraan para mapaalis ang ganitong klaseng tao. Ngumisi si Sebastian kay Gerald. Tumango si Jane bago nagtawag ng ilang security guard. Teka! Sa mga sandaling iyon, agad-agad lumabas si Zack patungo sa front hall. Laking gulat ng lahat. Lyle and Merlyle. Kitang-kita sa pagmumukha nila Jan at ng iba pang mga babae ang pagkagulat. Agad na marespetong bumati si Sebastian kay Zack. Hello, Uncle Lyle. Ako si Sebastian Lewis at si Jacob Lewis ang tatay ko. Nagkita tayo nung huling reception. Agad na naglakad si Sebastian upang batiin si Zack. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi man lang siya binigyan ng pansin ni Zack. Subalit, nagdire-diretso siya ng lakad patungo kay Gerald. Naitulak niya pa sina Jan at iba pa sa pagmamadali. Ikaw ba si Gerald? Magalang na tinanong ni Zack. Tumango si Gerald. Oo, ako si Gerald. So kilala mo si Jessica? Kapatid ko siya. Agad na sagot ni Gerald. Yumuko si Zack sa harapan ni Gerald para magpakita ng paggalang. Hello, Mark Crawford. Ako po si Zack. Okay. Laking gulat ni Jen at ng lahat ng tao sa mga pangyayari. Laking gulat din ni Sebastian sa mga sandaling iyon. Nagpakita ng galang si Merlyle sa harapan ng pobreng iyon. Sino ba siya talaga? Hindi din makapaniwala si Gerald sa mga sandaling iyon. Alam niyang ang kapatid niya ang boss ng Commercial Street, ngunit walang siyang ideya na malakas ang presensya ng kanyang kapatid sa lugar na ito. Hindi siya makapaniwala na makapangyarihan ang kanyang kapatid upang mabigyan ng ganitong pagtrato mula kay Zack. Sa katotohanan, hindi pa din sanay si Gerald sa buhay ng isang second-generation rich kid. At saka, hindi pa din siya makapaniwala na siya ang nagmamay-ari ng Commercial Street na ito. Opo, Merlyle. Inutusan ako ng kapatid ko na magpunta dito para pumirma, sagot ni Gerald. Yes, Mark Crawford, kailangan namin ikaw na pumirma sa renewal contract. Ang buong Commercial Street, kabilang na ang Manor na ito, ay pagmamay-ari niyong magkapatid. Matagal na kitang gusto bisitahin pero hindi ako pinayagan ng iyong kapatid. Agad na pinunasan ni Zack ang pawis sa kanyang noo. Masayang-masaya siya na magalang si Gerald sa kanya. Subalit, napatunganga sina Jen at Sebastian sa mga sandaling iyon. Ano? Ang pobreng iyon ang nagmamay-ari ng Mayberry Commercial Street. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng Wayfair Mountain Entertainment. Sabihin niyo sa akin. Sinong nagtaboy palabas kay Mark Crawford kanina? Tanong ni Zack pagkatalikod niya habang tinitignan ang lahat ng tao sa paligid. Ang pagkakakilalanlan ng tunay na nagmamay-ari ng Wayfair Mountain Entertainment na si Jessica ay napaka-espesyal at siya ang tanging rason kung bakit natamo ni Zack ang kanyang buhay ngayon. Ngayon, halos ipagtabuyan ng kanyang mga tauhan ang ikalawang boss palabas ng sarili niyang building. Kapag nalaman ito ni Jessica, siguradong babalik siya sa dati niyang miserableng pamumuhay. Sobrang nataranta si Jan sa mga sandaling iyon at nanatiling siyang nakayuko at nawalan ng lakas ng loob na tumingala o magsalita pa. Sa mga sandaling iyon, nagdududa pa rin si Sebastian sa pagkatao ni Gerald. Uncle Lyle, sigurado ka ba na hindi ka nagkakamali? Paanong ang pobreng iyan ang nagmamay-ari ng Mayberry Commercial Street? Slap! Malakas na sinampal ni Zack si Sebastian nang marinig ang kanyang mga sinabi. Tarantado! Anong sinabi mo? Sorry Uncle Lyle. Wala akong sinabi. Ginamit ni Sebastian ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang muka at napuno siya ng puot sa mga sandaling iyon. Kahit na nanggaling din siya sa isang mayaman na pamilya, hindi siya maikukumpara kay Zack.
Men, palabasin niyo ang lalaking ito ngayon din. Agad na inutusan ni Zack ang mga security guard. Yes, sir. Isang grupo ng mga security guard ang agad lumapit bago itulak sina Sebastian pati na ang second tier na aktres palabas ng manor. Sobrang nakakahiya. Nakaramdam ng sobrang kahiyan ngayong araw si Sebastian. Pinanood ni Gerald ang mga pangyayari ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi niya inaasahan na napakatapat ni Zack kahit na tila sobrang makapangyarihan niya. Pagkatapos nito, sinundan ni Gerald si Zack papasok ng manor. Agad na ipinakita ni Zack kay Gerald ang buong manor bago niya ipakilala ang kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, naintindihan na ni Gerald na dating nagtitinda ng tinapay sa isang maliit na tindahan si Zack at kanyang asawa. Katulad niya, napakahirap din ni Jessica ng mga panahon na iyon. Noong mga panahong iyon, walang kapera-pera si Jessica at manglilimos na ng pagkain kina Zack at kanyang asawa nang bigyan nila si Jessica ng trabaho. Pagkalipas ng ilang panahon, nang makaahon si Jessica sa kahirapan naging napakayaman, siya ang nagbigay kay Zack ng posisyon niya ngayon. Kaya ang natatanging rason kung bakit naging napakayaman at makapangyarihan ni Zack sa Mayberry City ay dahil sa pamilyang Crawford. Pagkatapos ay pinirmahan ni Gerald ang renewal contract at nalaman niya na ang karamihan sa mga negosyo sa Mayberry Commercial Street ay sa kanya nakapangalan. Kaya maring masabi na siya ang nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Hindi kailanman pinangarap ni Gerald na siya ay magiging isang makapangyarihan na individual. Pagkatapos ay dinala ni Zack si Gerald sa isang pribadong silid. Dahil hindi pa kumakain si Gerald buong araw, nakaramdam siya ng gutom sa mga sandaling iyon. Habang kumakain si Gerald, ngumiti si Zack at sinabi, "Mark Crawford, please enjoy your meal. Pagkatapos niyo kumain, dadalhin ko po kayo para bisitahin ang iba niyo pang mga negosyo." Inutos po sa akin ito ni Miss Crawford dahil gusto niya na maging pamilyar kayo sa mga industriya ng inyong pamilya sa lalong madaling panahon. Agad na may sumagi sa isip si Zack. Saglit lang po, babalik din ako kaagad, Mark Crawford. Pagkatapos noon, lumakad palabas ng silid si Zack upang tumawag at isang bagay lang ang kanyang sinabi, "Gusto ko na umakyat kayong lahat dito." Pagkatapos ay agad siyang bumaba. Hindi alam ni Gerald kung anong pinaplano ng manager na si Zack. Ang alam niya lang ay nagugutom siya at agad niyang kinain ang malaking Australian abalone na inihanda sa kanyang mesa. Walang iniintindi si Gerald kundi kumain nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang private room. Pagkatapos ay may pumasok na 6 na magagandang babae sa silid. Iyon ay sina Jane pati na ang iba pang mga babae sa reception. Sa mga sandaling iyon, ibang-iba na ang tingin nila kay Gerald. Agad din ngumiti si Jen kay Gerald bago sabihin, "Mark Crawford, patawad po sa mga nangyari kanina." "Patawad po, Mark Crawford." Agad na dugtong ng iba pang mga babae. "Anong ginagawa niyo dito?" Agad na pinunasan ni Gerald ang kanyang bibig pagkatapos kumain. Sa katotohanan, kahit na mababa ang tingin sa kanya ng mga babae sa front desk, hindi nagtanim ng sama ng loob si Gerald sa kanila. Sa halip ay ginusto niya lang na tapusin ang mga inutos sa kanya ng kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay aalis na agad siya. Ngunit tila pinagalitan na ni Zack ang mga babae. "Nandito kami para pagsilbihan ka, Mark Crawford. Gagawin namin ang lahat para sa'yo, mapatawad mo lang kami, Mark Crawford," sagot ni Jane. Isa lang ang rason kung bakit nagtatrabaho ang mga magagandang babae sa Wayfair Mountain Entertainment, at yun ay makapangasawa ng isang mayaman. Kaya hindi nila palalampasin ang oportunidad na binigay sa kanila ni Merlyle upang mapatawad at upang magkaroon ng relasyon kay Gerald. Bagamat hindi taos-puso ang paghingi nila ng patawad, agad-agad pa rin sila nagpresenta. Ano ba ang isang mayaman? Ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan ngayon ang isang tunay na mayaman. Siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa lugar na ito. Nagulat si Gerald nang marinig ang kanyang paliwanag. Silang 6. Sobrang nakakagulat ang mga pangyayari. Napatunganga si Gerald. Sa mga sandaling iyon, naglabas si Jen ng isang remote control bago niya ito itapat sa pader. Pagkatapos ay naghiwalay ang buong cloth wall na parang kurtina at ang bumulaga kay Gerald ay isang malaking indoor swimming pool. May isa pa palang sikreto sa silid na ito. Pagkatapos ay hinubad ng lahat ng babae pati na si Jen ang kanilang mga palda. Inalis din ni James ang kanyang suot pantaas habang umupo sa tabi ni Gerald. Bago mawalan ng kontrol si Gerald at bumigay sa pang-aakit, tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag ang kanyang kapatid. Nahimasmasan si Gerald at sinabi, "Dear ladies, lalabas lang ako saglit."
Pagkatapos ay agad-agad tumakbo palabas ng silid si Gerald. Natuklasan niya na tumawag ang kanyang kapatid upang magtanong tungkol sa renewal contract. Pagkatapos sinabi din ni Jessica kay Gerald na masanay na kung malaman ni Xavier na mayaman na siya ngayon, magbabago kaya ang kanyang isip at makipagbalikan sa kanya. Look! Bigla niyang naisip ang mga sandaling magkahawak ang kanilang kamay habang naglalakad sa cafeteria, sa library, at sa lahat ng pagkakataon na magkasama silang dalawa. Sa mga sandaling iyon, nawalan ng sigla si Gerald dahil hindi niya gusto na mawalan ng rason ang kanyang first time. Pagkatapos ay nagpasya si Gerald na hindi na bumalik sa silid at tinawagan niya si Zack upang ipaalam na mauuna na siyang umalis. Pagkatapos umalis sa manor, naglakad-lakad si Gerald palibot sa Mayberry Commercial Street ng mag-isa. Lahat ng naglalakad sa Commercial Street ay mga kabataan na may magagarang pananamit o mga boss na lumalabas-pasok sa iba't ibang gusali. Siya ang nagmamay-ari ng Mayberry Commercial Street. Hindi na dapat mas mababa ang tingin niya sa sarili niya kumpara sa ibang mga tao. Kinailangan ni Gerald na ipaalala ito sa kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, nakarinig siya ng isang pamilyar na boses. Gerald. Nang tumalikod si Gerald, nakita niya si Naomi at Alice na nakatayo sa harapan ng isang karaoke bar. Bukod dito, nakita niya din sina Danny, Blondie at iba pang mga kalalakihan. Gerald. Ikaw nga talaga. Akala ko ba sabi mo babalik ka na sa dormitoryo? Bakit nagpunta ka sa Mayberry Commercial Street? Niloloko mo ba ako? Nagmadaling lumapit si Naomi kay Gerald bago galit na nagtanong. Napatungangan na lang si Gerald. Napakamot ng ulo si Gerald. Sa katunayan, sinusubukan niyang iwasan sina Naomi. Lalo na gusto niyang iwasan si Alice dahil tila galit na galit ito sa kanya. Kaya walang intensyon si Gerald na sayangin ang kanyang oras para lang suyuin siya. Si Danny ang nagsuggest na pumunta sa Emperor Karaoke Bar sa Mayberry Commercial Street. Hindi na tayo magkaibigan kung iiwan mo na naman kami. Sabi ni Naomi. Matagal na siyang prangka at outgoing at hindi masyadong pinag-isipan ang kanyang mga sinasabi sa kahit anumang sitwasyon. Kaya hindi kailanman maiintindihan ni Naomi na hindi nabibilang si Gerald sa kanilang mundo. Pero ang lahat ng ito ay nasa nakaraan na. Nang makita ni Naomi na walang masagot si Gerald, agad niyang sinabi, "Okay, sumama ka sa akin at mag-enjoy tayo. Alam kong natatakot ka na may gagawin na naman sa'yo si Danny pero wag ka mag-alala. Kapag inulit niya yon, tuturuan ko na siya ng leksyon." Napangiti na lang si Gerald nang marining ang mga sinabi ni Naomi. Alam niya na labis na magagalit sa kanya si Naomi kung patuloy niyang tatanggihan ang imbitasyon nito. Nagpasya na lang si Gerald na magsaya kasama sina Naomi. Agad-agad dinala ni Naomi si Gerald patungo sa Emperor Karaoke Bar. Nang makita ni Gerald ang pangalan ng bar, napagtanto niya na isa iyon sa mga negosyo na nakapangalan sa kanya. Hindi kailanman nagkaroon ng oportunidad si Gerald para gawin ito, ngunit ngayon magagawa niya na nailibre ang kanyang mga kaibigan. Oh! Nandito din si Mer Crawford sa Mayberry Commercial Street. Alam mo ba ang pasikot-sikot sa lugar na ito? Alam mo ba kung saan pinakamaganda puntahan dito para magsaya? Ako na ang maglilibot sa'yo dito. Naglakad si Danny papalit kay Gerald habang nakangiti. Shut up, Danny. Binabalaan na kita kanina, di ba? Nanlililisik ang mga mata ni Naomi habang tumititig kay Danny. Ngumiti si Danny bago sinabi, "Oo na, oo na. Sinusubukan ko lang maging mabait sa kanya. Dito sa Mayberry nagpupunta ang mga mayaman at makapangyarihan para magsaya. Dahil gusto ni Gerald mag-ikot-ikot dito, ako na ang bahala na igala siya." Ang tanging nagawa lang ni Alice ay tumingin kay Gerald sa mga sandaling iyon. Inisip niya na sobrang nakakahiya na makita na kasama si Gerald sa pampublikong lugar. Pagkatapos nito, agad na nagtanong si Alice, "O sige, bakit hindi mo na tayo pumasok? Danny, naibook mo na ba ang private room?" "Oo, naibook ko na ang silid, nagpasuyo ako sa isa kong kaibigan. Dahil kadalasan puno ang mga silid ng mga ganitong oras. Sumunod kayo sa akin." Pagkatapos nito, pinangunahan ni Danny ang pagpasok sa karaoke bar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok si Gerald sa isang karaoke bar at naisip niya na napakagara ng lugar na ito. Bukod dito, talagang napakalaki at napakarangya ng private room na naibok para sa kanila ni Danny. Mayroon ding isang malaking fish tank na may ilang mga kumikinang na mga gintong arwana sa loob nito. Pagkapasok sa silid, naupo ang mga babae sa isang sulok samantalang si Gerald ay umupo sa kabilang sulok kasama ang kanyang mga roommates.
Sa oras na iyon, nagsimula silang magkantahan at naging masigla ang lahat. Nagpatuloy na magdaldalan ang mga babae at ipinatong ni Alice ang kanyang mga binti sa sofa para ipakita ang kanyang maputi at mahabang binti. May mga arawana dito. Mayat mayang tumitingin si Gerald sa tangke. Nabasa niya ang tungkol sa kung gaano kasikat ang mga arawana dahil sa taglay nitong swerte, kapalaran. Gayunpaman, nakita niya na parang ang mga arawana na ito ay ibang-iba kumpara sa mga nakita niya sa librong kanyang nabasa. Kaya nagpa siya si Gerald na tanungin si Harper tungkol dito. Tumango si Harper bago sinabi, "Oo, ang mga ito ay mga arawana pero ang mga nandito ay medyo naiiba dahil ang mga ito ay imported mula sa Malaysia. Napakahalaga ng mga ito at tanging ang mga tunay na mayayaman at makapangyarihang mga tao lamang ang kayang bumili ng mga ito." Hindi sinasadyang narinig ni Danny sina Gerald at Harper habang pinag-uusapan ang tungkol sa arawana. Sa sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti bago niya sinabi, "Oh my God, Gerald. Kilala mo ang luxury brand na Hermes pero hindi mo alam ang halaga ng isang arawana." Pagkarinig niya ng salitang Hermes, hindi napigilan ni Alice na mapasimangot muli. Napatawa si Blondie na nakabuntot kay Danny bago sinabi, "Hahaha. Sa kasamaang palad, walang mga peking isda. Kung meron man, tiyak na makikilala ito ni Gerald at sigurado na bibilin din niya iyon." Ang ganitong uri ng arawana ay tinuturing na isang napakaswerteng isda na maaring magdala ng swerte, kayamanan sa pamilya. Nagsalita si Alice sa mga sandaling iyon. Alice. Ang talino mo talaga." Agad na binigyan ni Danny si Alice ng 2 thumbs up. Siyempre. Isang napakamatalinong diyosa si Alice, hindi katulad ng isang pobre diyan. Agad na sumapaw ang mga roommate ni Alice nang walang pag-aalangan. Hindi ba't napakamahal ng private room na ito? Close ba kayo ng kaibigan mong iyon? Hindi mapigilan ni Alice na tanungin si Danny sa sandaling iyon. Sa katunayan, labis na siyang napahanga kay Danny habang lalong nakikilala si Danny sa gabing iyon. Kung medyo mature at stable lang si Danny, tiyak na mayroon siyang tsansa na maging kasintahan ni Alice. Ayos lang. Nagkakahalaga ang private room na ito ng $4,000 a night, matagumpay na sagot ni Danny. Pagkatapos nito, hinampas niya ang kanyang noo para bang may nakalimutan siya. Oh my God! Kung hindi mo nabanggit, malilimutan ko na nangako na tatawagan ko ang kaibigan kapag nandito na ako. Pagkatapos nito, tumabi si Danny upang tumawag sa telepono. Sa oras na ito, nagpatuloy si Gerald na nakaupo sa isang sulok habang masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Kahit na ang inisyal na plano ni Naomi na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang roommates kasama ang mga roommate ni Gerald, halata naman na mas interesado ang kanyang mga kaibigan sa mga kalalakihan sa dormitoryo ni Danny. Sa katunayan, naging maayos ang pakikitungo ni Danny at Blondie sa lahat ng mga babae sa dormitoryo ni Alice. Sa sandaling ito, biglang may nagbukas ng pinto. Isang binata na nakasuot ng itim na suit at isang pares ng matingkad na leather shoes ang agad naglakad papasok sa silid. Napakatangkad at maputi ang binata at sa unang tingin, tila maganda ang pag-ugali nito. "Brother Nigel, sa wakas nandito ka na." Tumayo si Danny upang salubungin ang lalaki nang makita siya. "Danny, kumusta ka? Okay ba ang private room na ito?" "Siyempre. Salamat sa pag-aayos nito para sa akin, Brother Nigel." Kinausap siya ni Danny sa masayang pamamaraan. Sa mga sandaling iyon, si Blondie at ang mga roommate ni Danny ay magalang na binati si Nigel. "Danny, mamaya na tayo mag-usap. Bakit hindi mo muna ako ipakilala sa iyong mga kaibigan?" Sa mga sandaling iyon, sumulyap si Nigel sa lahat ng magagandang babae na nakaupo sa silid at tila ay naakit kay Alice na labis ang kagandahan. "Oo nga pala. Nakalimutan ko yun. Everyone, siya nga pala ang kaibigan ko. Siya si Nigel Fisher at ang kanyang pamilya ay nasa negosyo sa pagkain at catering. Siya ang nagmamay-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street at kumikita siya ng mahigit sa $10 milyong bawat taon. Siya ang dahilan kung bakit namin na-book ang private room na ito ngayong gabi." Mayabang na ipinakilala ni Danny ang kaibigan. Grand Marshal Restaurant. Wow! Tanging ang mga napakayaman lamang ang kadalasang may kakayahan na magbukas ng isang restaurant sa Mayberry Commercial Street. Bukod dito, tiyak na kumikita sila ng sandamakmak na pera. Napatingin si Alice kay Nigel habang kumikislap ang kanyang mga mata. "Hahaha. Huwag kayong makinig Danny, puro kalokohan lang pinagsasabi niya.
Maliit lang ang negosyo ng pamilya ko. Ang rason kung bakit madali akong nakapag-book ng isang silid sa Emperor Karaoke Bar ay dahil isang malapit na kaibigan ng aking ama ang manager dito. Kung kailangan nyo ng tulong sa pag-book ng isang silid sa Futur, huwag kayong mahiya na lumapit sa akin. Magalang na sagot ni Nigel habang nakangiti. Brother Nigel, may girlfriend ka na ba? Biglang tanong sa kanya ng babaeng katabi ni Alice at agad napatawa ang lahat ng nasa private room. Napangiti na lang si Nigel bago umiling. Pagkatapos ay tiningnan niya si Alice bago niya sinabi, "Hello, beautiful. Nagagalak akong makilala ka." "Hello." Sagot ni Alice na may ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos ay sinimulang ipakilala ni Danny ang bawat isa kay Nigel. Matapos ipakilala ang lahat ng nasa silid, tumingin si Danny kay Gerald na nakaupo sa isang sulok. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Gerald bago niya sinabi, "Brother Nigel, ito si Gerald." Inilahad ni Nigel ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Gerald ngunit nagulat nang marinig ang kanyang pangalan. "Ano? Ito ba si Gerald na napunta kay Yuri ang ex-girlfriend at naghatid pa ng regalo kay Yuri at Sevilla noong nasa Grove sila?" Ngumisi si Danny bago niya sinabi, "Oo, siya yun." Makikita ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Nigel at mabilis niyang binawi ang kamay na inabot kay Gerald. Pagkatapos nito, tinapik niya sa balikat si Gerald bago niya sinabi, "Brother Gerald, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Nakilala ko rin ang dating kasintahan mong si Xavier. Napakaganda niya talaga. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo dahil ninakaw ng brother ko ang girlfriend mo. Nga pala, kung nais mong magikot-ikot sa magsaya dito sa Mayberry Commercial Street, sabihin mo lang ang pangalan ko at makakuha ka agad ng 30% discount." Humihingi ng paumanhin si Nigel sa magaan na pamamaraan. "Brother, walang silbi na banggitin niya ang pangalan mo dahil wala siyang ma-afford na kahit ano dito." Sa mga sandaling iyon, hindi mapigilan ni Alice at ng kanyang mga roommate ang kanilang sarili na tumawa ng malakas. "Pasensya na? Nang sinabi ni Yuri na na-inlove siya sa isang kasintahan ng isang may hirap, hindi ko inisip na kagandahan yung babae. Ngunit nang nasulyapan ko yung babae noong nagpunta ako sa iyong universidad noong isang araw. Nang makita ko kung gaano kaganda si Xavier, naisip ko na siguro mayaman ka talaga." Sagot ni Nigel habang tumatawa. "Paano mangyayari yon?" "Hahaha." Tumawa si Danny. "At saka brother Nigel, ikaw ang nagbigay ng ideya kay Yuri na i-text si Xavier, gastusan siya ng pera para maagaw siya kay Gerald. Wala pang kalahating oras nang i-text ni Yuri si Xavier at pumayag na siya na makipaghiwalay kay Gerald." Hindi na mapigilan ni Harper na magalit sa mga sandaling iyon, at maging si Naomi ay nagalit nang marinig ang sinabi ni Nigel. "Anong ibig niyong sabihin? Napakagaling ba ninyo dahil lang mayaman kayo?" Tumayo si Harper at sumigaw kay Nigel. Bahagyang kumibot ang mga pilikmata ni Nigel bago niya sinabi, "Mga kaibigan, hindi ito tungkol sa pera. Kung sino ang pinakamagmamahal at magbibigay ng affection sa babae ay siyang magiging karapat-dapat sa magandang babae. Bakit hindi mo tanungin ang napakagandang si Alice kung tama ang sinasabi ko?" Naramdaman ni Alice na matagal nang pinapansin ang lahat ng mga galaw ni Nigel sa mga oras na iyon, na si Nigel ay may itsura at maganda ang pag-ugali. Bukod dito, dahil nagkaroon siya ng hindi magandang impresyon kay Gerald, tumango si Alice nang marinig niya ang sinabi ni Nigel. Nakilala na niya si Xavier noon at talagang naramdaman niya na hindi nararapat si Gerald para kay Xavier. Sa palagay mo ba na nararapat na mamatay ang isang tao dahil lang sa mahirap sila? Sa tingin mo ba ang mga mahihirap ay walang nararamdaman? Porket ba mahirap ay maaari mo nang paglaruan ang damdamin ng iba kung kailan mo gustuhin dahil lang mas mayaman ka sa kanila? Sa oras na ito, si Gerald, na tahimik na nakaupo sa kabuuan ng mga pangyayari, ay biglang tumayo. Namumula ang kanyang mga mata at nakakuyom ang mga kamao habang nakatitig kay Nigel sa galit. Pinaglalaruan at ginagawa siyang katatawan at ginulo ang kanyang buhay dahil lang sa kagustuhan ni Nigel. Sa una, plano ni Gerald na tiisin ang lahat ng kahihiyan at pang-insulto dahil nagdiriwang sila ng kaarawan ni Naomi. Gayunpaman, hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang galit. Hindi mapigilan ni Alice na mandiri kay Gerald. Hindi lang mahirap ang taong ito, ngunit hindi rin siya makapagtimpi. Hindi ba niya kayang tiisin ang isang taong may konting sinasabing masama tungkol sa kanya? Konti-konting na ding nagagalit si Blondie. "Gerald, sino ka ba sa tingin mo? Sino ka para magsalita kay Brother Nigel sa ganyang pamamaraan? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo?
Upang mapatunayan ang kanyang sarili sa harap ni Nigel, kinuha ni Blondie ang isang bote ng wine bago niya ito ihagis kay Gerald. Hindi ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na saktan si Gerald. Bukod dito, kailangan niyang gawin ito dahil nais niyang ipakita ang kanyang katapatan at dedikasyon kay Nigel. Gerald, mag-ingat ka. Si Harper, na mabilis ang mga mata at kamay ay dali-dali na hinila si Gerald sa tabi. Lumipad ang boat nang hindi tinatamaan si Gerald. Boom! Agad na nabasag ang fish tank na nasa loob ng private room. Wow! Napatingin ang lahat sa nabasag na fish tank. Ah! Napatigil si Blondie. Agad na namutla ang kanyang muka. Kahit na sina Danny at Nigel ay nagulat sa mga sandaling iyon. Damn it! Napakamahal ng arwana na ito. Sigaw ni Danny habang nakatitig kay Blondie sa sobrang takot. Hindi makapagsalita si Blondie at napalunok na lang ng kanyang laway. Brother Danny, Brother Nigel, hindi ko yon sinasadya. Hindi ko inasahan na may iwasan ni Gerald ang bote ng wine. Hindi ko talaga sinasadya na gawin yon. Pagkatapos nito, tinitigan ni Blondie si Gerald na may galit na ekspresyon sa kanyang muka. Tama. Hindi natin dapat sisihin si Blondie sa nangyari. Hindi dapat iniwasan ni Gerald ang bote ng wine. Ano naman kung siya ay tinamaan, dapat lang niya itong tanggapin dahil isa siyang lalaki. Ano naman kung masasaktan ka? Bakit mo iniwasan? Kahit na takot ang mga babae, sinisisi nilang lahat si Gerald sa pag-iwas sa bote ng wine. Anong nangyari dito? Sa mga sandaling iyon, ang isa sa mga waiter na narinig ang malakas na tunog ay sumugod sa private room kasama ang ilang mga security guard. Ang fish tank na may mga arwana sa private room ay nabasag. Tinignan ng pinuno ng security ang lahat ng nasa loob bago siya nagtanong, sino ang gumawa nito? Napakahalaga ng arwana na ito na na-import mula sa Malaysia at hindi magagawang mabili ng salapi. Paanong nabasag ang fish tank habang siya ay nakaduty? Napatulala ang pinuno ng security team. Brother Barry, misunderstanding lang ang lahat ng ito. Sa palagay mo may tatago mo ba ang bagay na ito kay Brother Flynn? Mabilis na naglabas ng sigarilyo si Nigel bago niya ito ibigay kay Barry. Agad na itinaas ni Barry ang kanyang kamay upang tanggihan ang sigarilyo. Nigel, huwag mo sanang masamain pero dapat mong maunawaan na ito ay isang napakamahal na isda at fish tank. Wala akong kakayahan na matulungan ka sa bagay na to, wala akong magagawa kundi tawagan agad ang manager. Pagkatapos nito, nagsalita kaagad si Barry sa kanyang walkie-talkie. Makalipas ang ilang sandali, isang lalaki na nasa kanyang 30s ang lumapit kasama ang isang grupo ng mga tao. Siya ay walang iba kundi ang manager ng Emperor Karaoke Bar, si Flynn Lexington. Brother Flynn. Sinalubong siya ni Nigel na may ngiti sa kanyang labi. Tiningnan ni Flynn ang nangyari sa private room. Pagkatapos nito, napasimangot siya bago sinabi na, Nigel, anong nangyari? Bakit binasag ninyo ang fish tank? Hindi, wala kaming lakas ng loob na gawin iyon, Brother Flynn. Hindi sinasadyang mabasag ng isa sa mga brother ko ang fish tank dahil sa sobrang inis. Napakagalang ni Nigel nang kausapin niya si Flynn. Kahit na si Flynn ang manager ng Emperor Karaoke Bar, alam ng lahat na nagtatrabaho siya para kay Zach Lyle. Kahit na ang sariling ama ni Flynn ay kailangan maging magalang kapag kinakausap si Zach Lyle. Napalunok ni Blondie bago siya tumayo at sinabi, Brother Flynn, kasalanan ko ang lahat ng to, nadala ako ng galit kaya binato ko siya ng isang bote ng wine. Kaya iniwasan niya ang bote ng wine at tinamaan ng bote ng wine ang fish tank. Nanlilisik ang mga mata ni Flynn habang tinititigan si Blondie at makikita ang matinding galit sa kanyang mukha. Pagkatapos nito ay sinipa niya sa tiyan si Blondie bago siya kumuha ng isa pang bote ng wine at hinampas ito sa ulo ni Blondie. Dahil nagalit ka? Ako, galit ako ngayon. Ano? Matinding pagkatakot ang naramdaman ng mga babae sa mga sandaling iyon. Ano ang dapat nating gawin? Ang Arowana Fish Tank ay tinayo upang mag-complement sa interior design ng private room na ito. Kung tutuusin, dapat magbayad ka ng doble sa presyo ng fish tank dahil nabasag mo ito pero Nigel, magbibigay galang ako alang-alang sa iyong ama at sisingilin ka lang ng orihinal na presyo ng fish tank na $200,000. Huwag mong sabihing hindi kita tinutulungan. Pagkatapos ay agad na lumabas si Flynn sa private room. Dalawang bodyguard ang nagpatuloy na binantayan ang pintuan sa mga sandaling iyon. Ano ang dapat nating gawin, Brother Danny? Meron lang akong $5,000.
Sabi ni Danny habang nakaupo at may dumadaloy na dugo sa kanyang ulo. Nagsalita si Danny at sumagot, meron akong $50,000 na dapat ay allowance ko para sa susunod na buwan. Labis na nagalit si Naomi. Gayunpaman, dahil narito ang lahat upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, hindi naging makabuluhan na hindi niya bigyan pansin ang mga pangyayari. Kaya sumagot si Naomi, meron akong halos $10,000. Nagsimulang ipagsama-sama ng lahat ng nasa private room ang kanilang mga pera. Kahit na si Alice ay nagpasya na magbigay ng $10,000 upang mabayaran ang pinsala. Pagkalipas ng ilang oras, hindi umabot sa $100,000 ang kanilang nalikom. Huwag kayong mag-aalala. Tatanungin ko si Brother Flynn kung mabibigyan niya pa tayo ng karagdagang discount, sabi ni Nigel bago siya lumabas sa silid. Paano iyon mangyayari? Tiyak na malaking problema ang dadating sa mga taong nasa private room. Hindi dapat ako nag-celebrate ng aking birthday. Tatawagan ko na ang dad ko ngayon, sigaw ni Naomi habang dinadabog ang kanyang mga paa. Pinigilan siya kaagad ni Alice bago niya sinabi, Naomi, hindi namin magagawa na ipabayad sa iyo ang halagang ito. Sa palagay ko ang may responsibilidad na magbayad ng damages ay ang taong nagsimula ng away. Pagkatapos nito, tumingin si Alice kay agad na sagot ng iba pang mga babae. Sa sandaling iyon, muling nagsalita si Naomi. Tumigil na kayo. Huwag niyong sisihin si Gerald sa lahat ng nangyari, wala kayong dapat alalahanin tungkol sa pera. Dahil narito tayo para i-celebrate ang aking birthday, sisiguraduhin ko na ako ang magbabayad para sa mga damages kahit na ano ang kailangan kong gawin. Pagkatapos nito, sinubukan ni Naomi na tawagan ang kanyang ama. Sa kabilang banda, ginusto din na tumulong nina Harper at iba pang mga roommate ni Gerald ngunit nagkakahalaga lang ng $1,000 ang kanilang monthly allowance. Sa katunayan, talagang galit na galit si Gerald. Galit na galit siya kina Nigel, Danny at Blondie. Gayunman, hindi kinaya ni Gerald na panoorin si Naomi na malagay sa isang mahirap na posisyon. Kahit na pag-aari niya ang shop na ito, hindi alam ng manager na si Flynn kung sino talaga siya. Bukod dito, hindi magagawang tawagan ni Gerald si Zach sa loob ng private room. Kaya sinabi niya na lang na, pupunta lang ako sa banyo. Pagkatapos nito, umalis na siya sa private room. Nanlaki ang mga mata ni Alice sa gulat nang makita niya na lumabas si Gerald sa silid. Oh my God! Marami akong nakilalang mga tao sa buhay ko, pero ngayon lang ako nakakilala ng isang walang hiya tulad niya. Nagawa niyang tumakas habang nandito pa ang mga babae. Sa oras na ito, nasa loob na ng banyo na si Gerald. Alam niya na mamagawa na niyang tumawag sa telepono dahil wala sasabihin ang mga security guard. Sa loob ng banyo, tumawag si Gerald gamit ang kanyang telepono. Brother Zach. Gerald. Tawagin mo na lang akong Zach. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Nagkaroon ako ng kaunting problema. Mabilis na ipinaliwanag ni Gerald ang sitwasyon kay Zach at mabilis na tumango si Zach. Nga pala, Brother Zach, may kakilala ka bang ni Jill Fisher ang pangalan? Narinig ko na ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang restaurant sa Mayberry Commercial Street. Sa mga sandaling iyon, nakakunot ang noo ni Gerald. Hindi siya isang taong na mapanakit o masama ang budhi. Gayunpaman, si Nigel ang nagbigay kay Yuri ng ideya na agawin ang kasintahan ni Gerald na si Xavier mula sa kanya. Si Nigel ang dahilan kung bakit siya nakaranas ng matinding kahihiyan. Sa makatuwid, gusto lang malaman ni Gerald kung ano ang mangyayari kung mawala ang lahat ng pera sina Nigel at kanyang pamilya. Nigel? Oo, nagtatrabaho para sa akin ang kanyang ama. At saka, ang restaurant na pinapatakbo ng kanyang pamilya ay nakarehistro sa iyong pangalan. May nagawa ba siyang hindi kaaya-aya sa'yo? Naging maingat si Zach sa mga sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na sumagot si Zach, alam ko ang dapat kong gawin, Gerald. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo ang lahat sa akin. Sa katunayan, hindi alam ni Gerald ang gagawin ni Zach. Ito ay dahil hindi alam ni Gerald kung ano ang posibleng magawa ni Zach para sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan at kapangyarihan dahil sa ibang tao. Kahit na kinamumuhian niya si Nigel, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam matapos magbigay ng utos kay Zach. Nagpasya si Gerald na huwag na lang masyadong pag-isipan ito. Matapos ang tawag sa telepono, lumabas si Gerald ng banyo at dumiretso siya sa private room. Gayunpaman, nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa loob ng private room sa mga sandaling iyon.
Sa mga sandaling iyon, sina Alice, Naomi at iba pa ay sinusubukan lahat na tumawag sa lahat ng kakilala nila upang malutas nila ang pangyayaring ito. Kailangan nilang makahanap ng isang solusyon. Sa mga sandaling iyon, biglang pumasok si Flynn sa private room, saka yumuko sa harap nila bago siya agad na humingi ng patawad. At agad niyang sinabi niya sa kanila na hindi na nila kinakailangang magbayad para sa mga pinsala sa Arowana Fish Tank. Labis na nalito ang bawat isa sa mga sandaling iyon. Nang biglang lumakad si Nigel papasok, biglang napagtanto ng lahat ang nangyayari. "Brother Nigel, ikaw ba iyon?" Tumingin ang lahat ng babae kay Nigel at kita ang paghanga sa kanilang mga mukha. Pinag-iisipan pa rin ni Nigel kung ano ang posibleng gawin nila upang solusyonan ang mga pangyayari. Sa katunayan, tumakbo siya kanina sa private room dahil gusto niyang magtago. Gayunpaman, nagpasya siyang magtungo sa private room nang makita niyang nagmamadali si Flynn patungo sa private room nang may gulat sa kanyang pagmumuka. Tila lumalabas na nalutas na ang mga pangyayari. Hindi ipinagtapat ni Nigel na hindi siya ang nagresolba sa mga nangyari. Sa halip ay ngumiti lang siya at sinabi, "Si Brother Flynn at ang aking ama ay mabuting magkaibigan. Maliit na bagay lang to." Wow! Brother Nigel, talagang hindi ka panipaniwala. Brother Nigel, ikaw ang pinakamahusay. Ang lahat ng mga babae ay agad na humanga kay Nigel. Si Alice ay nakatingin din kay Nigel sa mga sandaling iyon at nagsisimula na siyang mahulog kay Nigel. Pagkatapos ng lahat, siya ang may-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. Tunay na siya ay kahanga-hanga at nagmula siya sa isang mayamang pamilya. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Gerald sa loob ng private room. "O tingnan mo." Bumalik lang siya sa nang malaman na nalutas na ang pangyayari. Kita ang pandidiri ng mga babae habang nakatingin kay Gerald. Sa mga sandaling iyon, lalong nandiri si Alice kay Gerald. "Naomi, matanong ko lang. Bakit ka nakikipagkaibigan sa isang katulad niya?" Pangising sinabi ni Alice. Doon nalaman ni Gerald ang katotohanan na inayos na ni Zack ang lahat para sa kanya. Bukod dito, lumapit si Flynn upang humingi ng paumanhin at ipaalam sa kanila na hindi na nila kailangang magbayad para sa mga pinsala. Siyempre, madali lang malulutasan ang mga pangyayari. Kung tutuusin, si Gerald ang may-ari ng lugar na iyon. Gayunpaman, dahil sa paraan ng pagtitig sa kanya ng lahat, napag-alaman ni Gerald na muli siyang hindi naunawaan at inisip nila na si Nigel ang may kagagawan kung bakit sila nakalusot. Paliwanag. Hahaha, naisip ni Gerald na hindi na ito kailangan. Sa katunayan, inisip ni Gerald noong umpisa na maganda talaga si Alice. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong gabi, wala nang interes si Gerald kay Alice. Sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit niya pinili na lutasin ang bagay na ito ay dahil lamang kay Naomi. Bukod dito, kahit nasubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, alam ni Gerald na wala ring maniniwala sa kanya. Ayaw ni Gerald na sayangin ang kanyang oras upang magpaliwanag. "Sige. Dahil nalutas na namin ang problemang ito, bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar para ipagpatuloy ang pagsiselebrate?" Sagot ko na ang lahat. Sa mga sandaling iyon, agad na sinubukan ni Nigel na baguhin ang usapan. Tumingin siya kay Alice at kanyang mga roommate. "Oh, siyempre." Agad na pumayag ang buong grupo at ngumiti si Alice kay Nigel. Kung ikukumpara kay Danny, naramdaman ni Alice na si Nigel ay hindi lamang mas gwapo, mas mature at mas stable din siya. Bukod dito, naramdaman ni Alice na maraming koneksyon si Nigel at tiyak na magkakaroon ito ng pakinabang sa kinabukasan. Tiyak na maraming kakilala si Nigel. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Naomi habang sinabi niya, "Bakit hindi na lang natin ipagpatuloy ang pagdidiwang bukas? Halos alas 4 na ng umaga. Sa tingin ko dapat umuwi na muna tayo ngayon." Wala na sa mood si Naomi na magsaya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa mga sandaling iyon, tumango din si Harper at sinabi, "Oo, hindi na kami lalabas pa. Uwi na din kami." Sa katunayan, medyo nakaramdam din ng pag-amot ang mga roommate ni Gerald. Sa una, lahat sila ay nasasabik na makilala ang lahat ng magagandang batang babae sa dormitoryo ni Alice. Gayunpaman, halata na ngayon na ang lahat ng mga lalaki mula sa dormitoryo ni Gerald ay hindi maikukumpara kina Danny at sa kanyang mga kaibigan. "Hahaha, okay lang. Hindi din naman kayo makapasok sa susunod na pupuntahan namin. At saka, hindi ako pwede magsama ng masyadong marami. Kaya marahil ay mas mabuti kung pipiliin nyo na umuwi na lang." Malamig na napatingin si Nigel kina Gerald at Harper. "Ah,
Saan ba tayo pupunta? Pupunta ba kami sa restaurant mo? Tanong ng mga dalaga habang nakatingin kay Nigel. Inunat ni Nigel ang kanyang daliri bago niya ito winagayway sa harap nila. Hindi, dadalin ko kayo sa Wayfair Mountain Entertainment. Alam niyo ba ang lugar na yon? Ang sikat na Wayfair Mountain Entertainment. Gulat na tinanong ni Alice. Ayon ang highlight ng Mayberry Commercial Street. Hindi ba iyon ang manor kung saan nagpupunta ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang para magsaya? Tama si Nigel. Hindi lahat ng tao may magagawang makapasok sa lugar na iyon sa kanilang buong buhay. Si Alice ay nagmula sa isang mayaman na pamilya at nagkaroon siya ng pagkakataon na masulyapan ang manor dahil sa kanyang sobrang yaman na tiyuhin. Sa hindi inaasahan, magagawang maipasok din sila ni Nigel sa manor. Dahil maraming magagandang babae, kukunin ko lang ang kotse. Hintayin niyo ako sa entrance. Kinaway ni Nigel ang kamay niya bago siya lumabas ng private room. Ngayon araw talagang nabihag si Nigel sa kagandahang taglay ni Alice. Sa katunayan, nais niyang gamitin ang pamamaraan na itinuro niya kay Yuri upang mapasagot si Alice. Naniniwala siya na ang lahat ng babae ay madaling mabibili ng pera. Naomi, bakit hindi ka sumama sa amin? Birthday mo pa naman ngayon. Hindi ba't sinabi mo na gusto mo talaga makita at maranasan ang Wayfair Mountain Entertainment? Ang pagkakataon ay nasa harapan na mo ngayon. Sinubukan ni Alice na akitin si Naomi na sumama sa kanila habang nakahawak siya sa mga kamay ni Naomi. Oo. Lahat tayo ay hindi pa nakakarating doon, kaya bakit hindi tayo magkakasamang pumunta doon ngayon? At saka, kasama natin si Brother Nigel na poprotektahan tayo ngayong gabi. Kilala siya dito at parang marami siyang connection dito sa Mayberry Commercial Street. Wala tayong dapat ipag-alala dahil nandito si Brother Nigel kasama natin. Ngumiti din si Danny habang umaasa. Sa mga sandaling iyon, nakasimangot si Naomi bago niya sinabi, may isang bagay na hindi ko talaga maintindihan. Alice, hindi mo ba naisip na kakaiba ang mga nangyari ngayong gabi? Sumimangot si Alice bago siya nagtanong, kakaiba? Anong pinagsasabi mo? Tinutukoy mo ba ang nangyari tungkol sa Arowana Fish Tank? Oo, sagot ni Naomi habang nagpatuloy sa pagkakunot ng noo. Malinaw niyong nakita at narinig kung paano pinilit ni Flynn na bayaran natin ang mga pinsala na nagkakahalagang $200,000. Sa oras na iyon, tila hindi siya nagpakita kay Nigel ng kahit anumang konsiderasyon, at kinailangan pa siyang purihin at bulahin ni Nigel para pasayahin siya. Pero wala pang 10 minutes, biglang nagbago ng husto ang pag-ugali ni Flynn. Pumunta pa siya para personal na humingi ng tawad sa bawat isa sa atin. Hindi mo ba napagtanto na kakaiba ang mga pangyayaring iyon? Mabilis na ipinaliwanag ni Naomi ang sitwasyon. Agad na napatahimik ang lahat ng nasa private room. Biglang sumagot si Harper, oo, naisip ko din na may kakaiba sa mga nangyari. Hindi mukhang madaling mapasaya si Flynn. Tiyak na hindi siya isang tao na madali mapapakius. Masyado siyang naging abala sa paghanga kay Nigel at tuluyan niyang hindi binigyan ng pansin ang buong sitwasyon sa mga sandaling iyon. Ha. Posible ba yon pinagsasabi niyo? Sino pa ba ang makapangyarihan o maimpluwensyang katulad ni Brother Nigel sa Mayberry Commercial Street? Harper, sarili mo ba ang tininutukoy mo? Ngumisi ni Danny sa sandaling iyon. Sumagot kaagad si Harper, hindi ko sinasabi na ako iyon pero may pag-aalinlangan lang ako tungkol sa mga nangyari. At saka, tumawag ang ilan sa atin sa ating mga kaibigan. Marahil ay dapat magtanong ang bawat isa sa atin at tingnan kung mayroon ba sa mga kaibigan natin ang talagang tumulong sa atin na malutas ang nangyari. Dapat nating tiyakin na nagpapasalamat tayo sa tamang tao. May sense ang sinabi mo? Naging seryoso ang ekspresyon ni Alice ng mga sandaling iyon. Sige na. Everyone, tanungin niyo ang mga tinawagan niyo para malaman natin kung si Brother Nigel talaga ang tumulong sa atin. Tinukoy din ni Alice si Nigel sa isang malambing na pamamaraan. Pagkatapos nito, nagsimulang tumawag ang lahat sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Medyo naging awkward ang pakiramdam ni Gerald sa mga sandaling iyon. Dapat ba niyang sabihin sa kanila ang totoo tungkol sa mga? Gayunpaman, bago magpasya si Gerald sa kung ano ang dapat niyang gawin, nagkaroon na ng sariling konklusyon ang lahat. Ito ay sapagkat wala sa kanilang mga kaibigan ang may kakayahang tulungan silang lutasin ang problema nila kanina. Sigurado ako na si Brother Nigel ang tumulong sa amin na malutas ang bagay na ito. Hindi ko talaga maisip na may iba pa kasing ka-impluwensya tulad niya. Kaya, wag na natin siya pagdudahan pa.
Napatingin si Danny kay Harper na may malamig na ekspresyon sa kanyang muka. Tama nga, bakit hindi pa tayo lumabas? Kanina pa tayo hinihintay ni Brother Nigel sa entrance. Huwag natin hayaan na paghintayin siya ng matagal. Ani Alice habang nakatingin kina Harper at Gerald. Nakaramdam si Alice ng pandidiri at paghamak sa kanyang puso. Naramdaman niya na simpleng sinasabi iyon ni Harper dahil naiinggit siya sa kakayahan ni Nigel. Sa oras na ito, lahat ay naglalakad patungo sa pasukan ng karaoke bar. Naipark na ni Nigel ang kanyang mamahaling kotse sa harap at mayroon siyang ilang mga kaibigan. Naomi, sasama ka ba sa amin? Tanong ni Alice habang hinawakan ang kamay ni Naomi. Paumanhin, Alice, ngunit wala talaga akong gana pumunta sa ibang lugar ngayon. Pupunta ako doon kapag may isa pang pagkakataon na gawin ito sa hinaharap. Noon pa man ay naging napakaprangka ni Noemi at naramdaman niya na si Nigel ay medyo masyadong ipokrito. Sa makatuwid, hindi niya masyadong nagustuhan siya. Dahil hindi mapaniwala ni Alice si Noemi na sumama sa kanila, nagpasya siyang iwanan si Noemi at sa halip ay umalis na siya kasama ang iba pa niyang kasama. Naghiwalay silang lahat sa harap ng karaoke bar. Napatingin si Gerald kina Naomi at Harper habang papalabas na sila sa karaoke bar. Kitang-kita niya ang nabigo na ekspresyon sa kanilang mga muka. Malinaw na nais din nilang bisitahin ang Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman, parang pinipigilan ni Harper at Noemi dahil sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng labis na pagkakasala sa buong sitwasyon. Sa makatuwid, gumawa ng pangako si Gerald sa kanyang sarili na siguradong dadalhin niya ang dalawa sa Wayfair Mountain Entertainment upang makita at maranasan nila ang manor para sa kanilang sarili balang araw. Matapos ang halos kalahating oras, ipinark ni Nigel at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga mamahaling kotse sa harap ng pasukan ng Wayfair Mountain Entertainment. Si Alice at ang kanyang mga kaibigan ay sunod-sunod na lumabas ng mga kotse. Tumigil ka na? Bawal kang pumasok. Hindi inaasahan, bago pa man sila makapasok sa manor, kaagad na pinigilan sila ng ilang sanay na mga security guard na nakasuot ng itim. Mga kapatid, hindi mo ba ako naalala? Ako si Nigel at ang aking ama ay si Adam Fisher. Dinala ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa kanya upang magsaya ngayon. Inilagay ni Nigel ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at ngumiti siya habang nakatingin sa mga bodyguard, na parang may inaasahan siyang mangyayari. Hahaha. Nigel, talagang sobra mong iniisip ang sarili mo. Isang napakalaking bagay ang nangyari sa iyong pamilya ngunit nandito ka pa rin sa labas na nagkakaroon ng kasiyahan sa iyong sarili, hindi ba? Natatakot ako na ang gabing ito ay hindi lamang ang gabing hindi ka papayagan sa manor. Natatakot ako na hindi ka makakapasok sa Wayfair Mountain Entertainment sa hinaharap. Ngini siya ng mga bodyguard si Nigel na may kasuklam-suklam na ekspresyon habang nakatingin kay Nigel. Nakadama pa sila ng pakikiramay sa kanya. Sa oras na ito, si Alice at ang kanyang mga kaibigan ay maaaring makipagpalitan lamang ng tingin sa isa't isa, habang sinubukan ni Danny na hamunin ang mga tanod sa oras na ito. Malamig na sinabi niya, alam mo ba kung sino siya? Siya si Nigel Fisher. Ang Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street ay kabilang sa kanyang pamilya. Hahaha, tama ka, ngunit iyan lang ang nakaraan. Pagkatapos ngayon, ang iyong pamilya ay hindi na magiging may-ari ng Grand Marshal Restaurant. Bukod dito, ang lahat ng iba pang mga negosyo ng iyong pamilya ay malugi din hanggang ngayon. Naniniwala ako na ang iyong ama ay kasalukuyang abala sa pakikipag-usap sa pulisya, sa tanggapan ng negosyo, at sa lahat ng mga tao mula sa bangko ngayon. Hindi ako makapaniwala na nasa mood ka pa rin upang magsaya ngayon. Nagkibit balikat ang mga security guard bago silang umiti. Hindi mapigilan ni Nigel na napalunok habang sumisigaw, imposible. Nagsisinungaling ka. Pagkatapos nito, dali-dali niyang inilabas ang kanyang cellphone bago niya subukang tawagan ang kanyang ama. Matapos ang pagdayal ng maraming beses sa isang hilera, sa wakas ay sinagot ng kanyang ama ang telepono. Agad na tinanong ni Nigel kung ang kanyang pamilya ay naharap sa anumang uri ng gulo. Sa oras na ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nigel at namutla siya kaagad. Hindi. Imposible yan. Ito ay ganap na imposible. Paano ito nangyayari? Pagkatapos nito, nahulog ni Nigel ang kanyang telepono sa lupa. Tila ang lahat ng mga negosyo ng kanyang pamilya ay pinagbawalan dahil ang kanyang ama ay lumabag sa batas. Ang lahat ng kanilang mga bank account ay na-freeze na. Sa madaling salita, wala si Nigel ngayon.
Maliwanag na hindi inaasahan ni Alice at ng iba pa ang gayong kabaligtaran. Napahiya silang lahat sa oras na ito dahil hindi nila alam kung ano ang dapat na reaksyon. Impossible. Ito ay talagang imposible. Naupo si Nigel sa lupa sa sobrang gulat. Nagmukha ba siya ngayon? Sa oras na ito, labis na nabigo si Alice nang mapagtanto niya ang sitwasyon na naroon si Nigel. Naisip niya na sa wakas ay natagpuan niya ang isang karapat-dapat at kwalipikadong maging kasintahan. Gayunpaman, parang ang lahat ay gumuho kay Nigel. Danny, maaari mo bang hilingin sa iyong ama na tulungan ako sa pamilya? Maaari mo ba akong tulungan at ang aking pamilya? Nigel natalo at talagang hindi niya alam kung ano pa ang maaring gawin niya. Sumpain. Paano ako matutulungan ng aking pamilya? Kinaway ni Danny ang kamay bago sinabi, Nigel, sa palagay ko dapat kang umuwi ngayon at makita ang iyong ama. Hindi nakakagulat kung bakit palaging sinabi ng aking ama na ang batas ay maabot ng iyong ama maaga o huli. Sa wakas naiintindihan ko kung bakit. Alice, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang lahat ng mga batang babae ay hindi alam kung ano ang gagawin dahil una nilang pinlano na dumating at maranasan ang Wayfair Mountain Entertainment para sa kanilang sarili. Hindi inaasahan, ang pamilya ni Nigel ay talagang nalugi sa oras na ito. Sa palagay ko hindi tayo magiging tulong kahit na manatili kami dito. Umuwi na lang tayo. Pagkatapos nito, mabilis na sumakay ng taxi si Alice bago siya umalis kaagad. Ang pangkat ng mga tao ay nagsimulang magkalat ng sunod-sunod. Sa oras na ito, talagang pinagmamasdan ni Zack ang buong sitwasyon na lumalahad sa harap ng manor. Tumawag siya sa telepono at sinabing, Hello, Miss Jessica. Hiniling lang sa akin ni Gerald na ibalik ang restaurant na pagmamay-ari ng pamilyang Fisher sa Mayberry Commercial Street. Sa tingin mo ba ay okay lang sa iyo na gawin ang bangkarote ng kanilang pamilya nang walang pag-aatubili? Hahaha. Masyado kasing malambot ang puso ng kapatid ko. Hindi iyon ang paraan ng paggawa ng pamilya ng Crawford ng mga bagay. Hindi siya dapat ganoon kalambot sa puso sa kanyang mga kaaway. Kung hindi man, mag-aalala talaga ako kapag si Gerald ang mamamahala sa pamilyang Crawford sa hinaharap. Dapat maunawaan ng aking kapatid kung gaano siya yaman at makapangyarihan ngayon. Tumango si Zack bilang sagot. Siyempre, nagawa na ni Jessica mula sa pamilyang Crawford ang lahat ng kailangang gawin. Sa katunayan, si Jessica lamang ang taong nakakaalam ng pinakamahusay na paraan upang turuan si Gerald tungkol sa kung paano siya dapat mabuhay bilang isang mayaman at makapangyarihang tao. Sa katunayan, gaano man karami ang ginastos ni Gerald, hindi na siya umabot sa huli. Ito ay dahil imposibleng matapos ang pera ng pamilya Crawford. Ang pamilya Crawford ay nagmamay-ari ng higit sa 1/4 ng mga pag-aari at industriya sa buong mundo. Ito ay lampas sa kung ano ang maisip ng isang ordinaryong tao. Sa oras na ito, bumalik na sina Gerald at Naomi sa kanilang mga dormitoryo. Dahil si Harper at ang natitirang mga lalaki ay medyo nagalit, napagpasyahan nilang magtungo sa internet cafe upang magpakawala. Nais nilang yayain si Gerald na sumali sa kanila ngunit hindi pa niya ito nilalaro noon dahil matapos itong pag-isipan saglit, nagpasya si Gerald na sagutin ang kanyang tawag. Gerald, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kaagad kapag nagring ang telepono mo? Anong ginagawa mo? Mahinang boses ni Xavier ang tumunog sa kabilang dulo ng linya. Pagkarinig niya ng boses niya ay biglang naisip ni Gerald ang nakaraan kasama si Xavier. Nagtatawagan sila dati at nakikipag-usap sa telepono tulad nito. Well, ano ang magagawa ko para sa iyo? Tanong ni Gerald sa malamig na boses. Hinihintay kita sa tabi ng lawa sa tabi ng campus. Gerald, kung tatanggi kang pumunta at salubungin ako, tatalon ako sa lawa at malulunod ako.